Nang makita ni Atan at Silang ang isang malapalasyong mansyon, para bang nakaramdam ng panlalamig noon si Atan. Kahit na si Silang na isang aswang, kakaiba ang nararamdaman sa lugar na yun. Kahit pa na gano'n ang pakiramdam noon ni Atan at ni Silang, nagpatuloy sila sa paglalakad upang tunguhin ang malapalasyong mansyon na sa tingin ni Atan ay ang lugar ng mga salaw. Pero sa kanilang paglalakad, napatigil sila nang may isang lumabas na bata sa kanilang dinaraanan papunta doon. Sinalubong sila nito kahit na madilim pa ang paligid noon. Nakikita naman ng dalawa ang kabuuan ng itsura ng bata dahil sa liwanag ng buwan. At syempre, nakapag-adjust na rin kasi ang kanilang mga mata sa dilim ng gabi. At ang itsura ng batang yun, hubad yun. At walang saplot ni kahit ano sa katawan. Kaya kita ng dalawa ang balat nito na napakaitim, na maikukumpara sa itim ng uling. At ang buhok nito ay parang tuyong-tuyo kung titignan mo. Ang itsura ay yun bang dikit-dikit na sa sobrang rumi. Parang ganun. Yung tipong nagbiyahe ka ng malayo, papuntang probinsya, nababad sa hangin yung buhok mo. Pagtigil mo, yung parang alambre na sa kapal ng alikabok sa buhok mo. Ganun. Pero ang kapansin-pansin sa batang yun ay ang puting mata nito. At parang gamunggulang ang laki ng itim nito sa gitna. At dahil sa kaputihan ng mata nun, para na yung umiilaw sa dilim ng paligid. Hindi naman umiimik yung batang yun. At nung ngumisi iyon sa kanila, dun nila nakita ang mga pangil nito. Nang magwika si Silang, "Atan, sa paligid, tignan mo." Pagkasabi ni Silang yun kay Atan, nakita niya ang paglabas ng iilan pang kagaya ng itsura ng batang yun. Pero hindi na mga bata iyon. At kaparehas na nila ng tangkad ang mga lumabas sa kanya-kanyang bakuran ng kubo. At lahat yon ay nakatingin ng mga mapuputing mata sa kanila. Na para bang gusto silang lamunin ng mga yun sa tingin pa lang. Pero walang sali-salita pa ay biglang itinarak ni Atan ang kanyang balaraw sa lupa. Sabay bulong nito ng 5 salita ng satura na pambasag sa masasamang elemento. Shaddai, Adonai, Tadikam. Bali 5 yun. Hindi ko na lang ho binanggit yung 2 salita pa. At pagkabigkas nga nun ni Atan, biglang nag-angil ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. At nagsipulasan na bigla. At yung batang mismong nasa harapan nila ay biglang umiyak na nakakapangilabot. Pagkatapos ay bigla na lang itong naging itim na usok. Pagbunot ni Atan ng kanyang balaraw sa lupa, sabay tayo at uwi kanya ng, "Mga engkantadong itim, siguradong mga bantay ito ng mga salaw. Tara na, Silang." Salita niya sabay hakbang papaabante. Hindi naman agad noon nakakilos si Silang dahil sa nasaksihan niya na ginawa ni Atan sa mga engkantadong yun. Nabigla ito dahil hindi niya akalain na ganun pala kalakas ang karunungan ni Atan. Naisip nito na malayo na ang pagkakaiba ng Atan na nakilala niya noon sa kabundukan ng makilala. Na parang walang alam noon. Iba na si Atan ngayon. At habang nasa likod siya ni Atan noon, dahil nga sa nauna nang lumakad si Atan, habang tinitignan niya ito mula sa likod, dun na pagtanto ni Silang na hindi nga birong kalaban si Atan. Kaya pala matibay ang loob noon na sugurin ang mga salaw dahil alam niyang kayang-kaya niya ang mga yun. "Oh, Silang, halika na. Ano pang hinihintay mo dyan?" Aya ni Atan. Oo," tugon naman ni Silang. Doon ay nagpatuloy ang dalawa patungo sa direksyon ng malapalasyong mansyon. Sandali pa ang lumipas
Narating na nila ang harapan nun. Wala yung bakod na kahit ano. Tanging matatayog na puno lamang ang nakapalibot sa mansyon na yun. Nasaan sila? Bakit ang tahimik? Salita ni Silang, sabay singhot-singhot nito sa hangin. Nang biglang bumukas ang pintuan ng makalumang mansyon, pero wala namang nagbukas doon. Kasabay pa ng alimpuyo ng malamig na hangin. Mga ilang segundo yon at pagkatapos ng ihip ng hangin, biglang may narinig silang boses na parang napakalalim na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang tagapagmana ay nandito na. Hindi namin lubos akalain na ikaw na mismo ang pupunta dito. Sunod ng salita at tawa na yun ay ang paglabas ng isang malaking aso sa pinto ang nagbukas. Yung parang werewolf yung itsura nun. At sa dami naman ng itim na balahibo nito sa katawan, ilan sa mga parte nun ay may mga puting buhok sa tuhod at sa kanyang mga siko. At sa liig nito na parang nakakwintas sa kanya. Sunod noon ay ang pagsisibabaan pa ng mga katulad din nito sa mga puno. Sa tuktok ng bintana ng mansyon, at ang iba na rin ay galing sa madilim na bahagi ng kapaligiran. Sa paglabas ng mga yon ay binibilang na ni Atan ang mga ito, kung ilan ang kanilang makakalaban na natitirang pamilya ng Salaw. Nasa 11 yun. Balita ko, ikaw tagapagmana ang pumaslang sa isa kong anak na si Alfonso at iba pa naming kapamilya. Pero huwag kang mag-alala. Handa naming kalimutan ang kasalanan mo sa amin. Basta ibigay mo na sa akin ang balaraw. Nathaniel. Pag-uwi ka nung parang pinuno o ama-amahan ng mga makalumang gabunan. Pero habang nagsasalita yon, pansin ni Atan sa medyo paglapit nito na merong nakapulupot sa braso nung nilalang na parang isang kwintas. At yung parang pinaka-pendant nun na nakalagay doon ay kumikinang. Ramdam ni Atan na isa yung mutya. Pero hindi lang basta isang mutya na pangkaraniwan nating naririnig sa iba. Iba ang pakiramdam dito ni Atan sa pagkakatitig niya sa bagay na yon. Nang napukaw din ang paningin ni Atan sa bagay na yon, nang nagsalita itong nilalang. Sige, tagapagmana, ibigay mo sa akin ang balaraw at malaya na kayong makakaalis dito. Nang magwika na si Atan. Hindi ako naparito para isuko ang kahit anuman na bagay na meron ako. Nandito ako para ilibing kayong muli sa inyong pagkabuhay. Bigkas ni Atan ng deretsahan sa mga ito. Tama nga ang sinabi nila. Arogante ang sumunod na tagapagmana ng balaraw. At sa tingin mo, mananalo ka kung kasama mo lang si Silang, ang batang tagapastol ng kambing? Sa salita na yun ng nilalang, umangil ito at sunod ang mga kasama niya. At sa pag-angil ng mga yun, agad na rin na nagpalit sa pagiging aswang itong si Silang. Wala namang sinayang na segundo si Atan at binato niya agad ng tigalpo ang pinuno ng mga makalumang gabunan. Naramdaman ni Atan ang pagyanig ng kanyang braso sa pagbato niya ng tigalpo. Napuruhan niya yon, kaya't agad na tumumba yon sa lupa, pero bumangon din yun agad. Ibig sabihin, malakas ang kabal ng aswang na yon. Sunod noon ang sabay-sabay na pag-atake ng mga gabunan sa kanilang dalawa ni Silang. Hinarap ni Silang at Atan ang mga ito sa isang bakbakan. Sinalubong agad ni Silang ang isang gabunan
Agad siya nitong inambaan ng pagkalmot. Ngunit inilagan yon ni Silang. Sabay bawi nito ng pagkalmot din sa kanyang kaharap. Tinamaan yon ni Silang at tumumba, pero hindi masyadong bumao ng mga kuko nito dahil naramdaman ni Silang ang kunat ng kabal nung kaharap niyang makalumang gabunan, kaya't agad niya ring sinundan yon ng pag-atake ulit. Sabay kinagat niya ito sa kanyang leeg. Sumirit ang dugo ng kalaban ni Silang sa kanyang pagkagat. Ngunit habang ginagawa yon ni Silang, ay agaran namang may tumamang kalmot ng malalaking kuko sa kanyang likod. Dahilan upang matumba ito. Susundan ng muli ng gabunan ang pag-atake kay Silang upang patayin na ng tuluyan ito. Pero sa pag-amba ng pagdamba ng gabunan kay Silang, may bumaon sa tagiliran nito at yon ay ang 13 talim ng balaraw ni Atan. Agad yung naghinalo ng paghinga, sabay ng pagpayat nito at pagbabalik sa normal na anyo bilang tao, hanggang sa humapit na sa buto nito ang kanyang balat. "Bumangon ka, Silang! Bilis!" salita pa ni Atan habang kasalukuyang nagaganap ang labanan. Sa pagtulong ni Atan kay Silang, bumangon din naman agad si Silang. Nang linundagan ng sabay si Atan ng 2 gabunan upang dakmain ito, agad na sumalida si Atan ng 1 hakbang upang salubungin ng kanyang talim ang isa doon, at sa pagbuelo niya, baon ng talim nito sa katawan ng isang aswang. Napaluhod pa si Atan sa pagkakabaon ng kanyang talim sa isa doon. Pumunta kasi yung bigat ng aswang sa kanya. At idagdag mo pa yung puwersa ng pag-atake ng gabunan papatalon sa direksyon niya. Pero agad na binunot ni Atan ng kanyang balaraw. Sa bilis ng pangyayari, sinalo ni Atan yung aswang na nasaksak niya at siyang pinangsangga nito sa isa pang gabunan na lumundag sa kanya, na nagpakawala ng isang malakas na pagkalmot. Pagkatapos ng ginawang pagsangga na yon ni Atan, agad niya ring itinulak patapon yung ginawa niyang pananggalang sa aswang. Sunod noon ay pagsaksak niya ng kanyang talim sa hita ng gabunan na lumundag din sa kanya, dahil nga nakaluhod pa lang si Atan sa lupa noon. Pagkabaon ni Atan ng talim ay siya namang agaran niyang pagbunot sa hita nung aswang. Sunod ay ang pag-angil nun at pag-atras. Tumayo naman na si Atan at hinarap pa ang iba pang gabunan. Si Silang naman noon ay piniling kaharapin ang pinuno ng mga makalumang gabunan. Ngunit sa pagbubunuan nila, dihadong-dihado si Silang, dahil sa hirap na hirap itong gapiin iyon. Patuloy pa rin naman sa pakikipaglaban noon si Atan sa natitira pang mga gabunan. Wasiwas ng talim ni Atan. Baon pa nito. Tadyak niya dito, sabay sunod ng saksak sa kalaban. Hanggang sa tumilapon sa kanyang harapan itong si Silang na nanghihina na. Tatlo na lamang nun ang natitira sa mga makalumang gabunan, at halos magapi na ng 2 ang mga yun. Nagbabaga pa rin ang mga letra sa 13 talim ni Atan nang nagwika ang pinuno ng mga makalumang gabunan. "Malamang na marami kang napas lang sa amin, Atan. Pero buhay pa rin ako. At mahina ang kasama mo. Hindi ka naman nanalo dito. Tagapagmana!" Huminga lang ng malalim nun si Atan at hindi umiimik, kasabay no ng pagtawag niya sa pangalang Kartel. "Atan," tugon ng boses naman ni Kartel sa kawalan, at sunod na salita ni Atan lang, "Ikaw, gusto ko lang malaman mo,
na hindi pa ito ang araw na mamamatay ako dahil may pakakasalan pa ako. Sa huling bigkas ni Atan ng salita, nakipagsabayan ito sa 3 gabunan, kabilang doon ang pinuno ng mga yon. Daan ng talim ni Atan sa 2 gabunan at sa pagtumba ng mga yon ay siyang pag-iisahang laban na ng 2, ang pinuno ng mga salaw at ni Atan. Ngunit sa pag-ikot ng pinuno ng mga gabunan malapit sa kinahigaan ni Silang, biglang hinawakan ni Silang ang paanon, dahilan upang hindi ito nakailag sa pag-unday ng saksak ni Atan ng kanyang 13 talim ng balaraw. Tunog ng pinuno o ama-amahan ng mga gabunang salaw. Doon ay tinapos ni Atan ang lahi ng mga makalumang gabunan. Sabay nun ay ang paghandusay nito sa tabi ni Silang. Sunod noon ay ang pagbangon ni Silang na iika-ika pa. "Kaya mo ba, Silang?" tanong ni Atan. "Aalalayan na kita." Hindi na, Atan. Kaya ko pa namang maglakad." Sige. Tara na. Tapos na ang layunin natin dito." Pagkatapos ng salitang yun ni Atan, tumalikod na ito at lumakad na papauwi. Pero sa pagtalikod naman ni Atan, ay siya namang pagyuko ni Silang sa tabi ng bangkay ng pinuno ng mga makalumang gabunan. At kinuha nito sa braso nun yung kwintas na napansin ni Atan kanina, na sa tingin nga niya ay hindi pangkaraniwang mutya. Nang makuha yun ni Silang, agad niya itong itinago na parang nag-aapura pa. "Ginoong Silang, halika na. Kaya mo ba talaga?" Wika pa ulit ni Atan na nakalayo na noon ng bahagya kay Silang. Oo, Atan. Andyan na ako." Doon ay lumakad na rin si Silang sa pagtugon niya kay Atan. Agad na nila noong tinungo ang tulay kung saan sila nanggaling para makauwi na nga. Ngunit nung marating nila ang kinalalagyan nun, Anong nangyari?" wika ni Atan. Napanganga ang 2 sa kanilang nakita dahil putol na ang lubid kasama ng mga kahoy nung tulay na kanilang tinawiran kanina. Anong gagawin natin, Atan? Malalim ang tubig dito at malakas pa ang anod." Panandalihang hindi sumagot si Atan at nag-isip ito. Sundan na lang natin ng ilog, Ginoong Silang. At tiyak na may parte itong mababaw. Doon tayo tatawid. Iikot na lang tayo. Bahala na. Salita ni Atan. Sa desisyon nga ni Atan ay sinundan nga nila ang ilog sa pakanluran nito. Naglakad sila ni Silang. Ngunit dahil sa mga sugat din ni Silang, ay patigil-tigil sina Atan sa paglalakad. Hanggang sa inabot na sila ng bukang liwayway sa paghahanap nila ng mababaw na parte ng ilog. Hanggang sa, Atan! Tignan mo!" Nakita ni Silang sa di kalayuan ang isang parte ng ilog na mababaw. Nakita nila ang manipis na pag-agos ng tubig ng ilog sa mga singit-singit ng malalaking bato sa parting yun. "Tara na, Ginoong Silang. Mukhang hanggang tuhod na lang ang tubig doon. Pwede na tayong tumawid." Ilang sandali pa ang lumipas ay natawid na nga nila Atan ang ilog. Umabila na sila sa bulubunduking lugar na yun. Ang tanging layunin na lang nila ay makalabas sila ng gubat at marating ang daan. Nagpatuloy sa paglalakad noon ng 2. Pero patigil-tigil pa rin sila.
upang pawiin ang kanilang pagod saglit, lalong-lalo na si Silang. Oras ang lumipas nang habang nakaupo noon si Atan at si Silang na nagpapahinga. Nakaramdam si Atan ng pagkaluskos at paggalaw ng malalaking damo sa paligid. Agad na tumayo noon si Atan, sabay bunot ng kanyang balaraw. At sigaw sa paligid ng, "Kung sino man kayo, ilantad nyo ang inyong mga sarili. Hindi kami nananakit. Mga kaibigan po kami." Salita ni Atan. Ngunit isang palaso ang tumama sa lupa sa harapan mismo ni Atan. Hindi nakakilos agad si Atan at si Silang dahil alam nilang delikado ang sitwasyon nila. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang palaso. Napatayo na rin noon si Silang sa pagkagulat. Pero tahimik lang sila ni Atan na dahang-dahang inikot ang kanilang paningin sa paligid. Nang may isang lumitaw na ulo mula sa matataas na damo, hanggang sa nakita na nila ang kabuuan ng katawan nun. Walang pang itaas na damit ang taong yon, at ang kulay ng balat nito ay parang sunog sa araw. Yung mamula-mula na medyo mangitim-ngitim, yung tipong parang na sunburn, ganon. Nakabahag din lang ang taong yon na isang lalaki. Pagkatapos nun ay ang unti-unti na namang paglitaw ng iilan pang kawangis din ng itsura nung unang lalaki sa mga mayayabong din na halaman. Walang kaalam-alam si Atan kung sino ang mga yon, ngunit nagwika itong si Silang ng medyo pabulong kay Atan. "Kung minamalas nga naman tayo, Atan." Salita niya. "Bakit? Sinong mga to, Ginoong Silang?" "Ang tribo ng mga sinaunang alangan." "Ha? Alangan? Bakit? Ano ba sila, Ginoong Silang?" "Kung hindi ako nagkakamali, Atan, sila yung tribo na may kultura pa ng kanibalismo. Delikado tayo, Atan. Hindi natin alam. Baka kakarnihin tayo ng mga yan." Salita ni Silang. Ipapaalala ko lang mga kabagis 1920s itong kwento natin Kaya siguro may kanibalismo pa nung mga panahong ito. Ang alam ko, ninuno o kasabayan din ito ng mga mangyan. Don't get me wrong mga kabagis. Mabait po ang mga mangyan. Baka kasi may ma-offend tayo Kwento lang po ito. Salamat. Balik tayo sa kwento. Hindi rin natin makakausap ng maigi ang mga yan, Atan, sa kanilang lingwahe. Kaya paano tayo makikiusap sa kanila? Salita ni Silang na may halong takot. Partida, aswang pa yun. Pero kinakabahan siya sa mga taong nakita nila. Nang walang ano-ano, ay biglang sa hindi pag-imik ng mga yun, biglang may lumipad na sibat. Buti na lang ay nailagan yon ni Silang. Atan, anong plano? Takbo! Takbo tayo! Wikang pasigaw ni Atan. Tumakbo noon ang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Kahit na iika-ika noon si Silang, sumasabay ito kay Atan at ginagamit na lang ang abilidad at lakas nito bilang aswang na nasa anyong tao. Si Atan naman ay nag-uusal na sa kanyang isipan ng pambato niyang mga tigalpo sa mga yun. Ngunit iniingatan pa niya kung ano ang tigalpo na kanyang bibitawan dahil ayaw din naman nitong patulan ang mga yun. Dahil sa normal na tao lang naman ang mga humahabol talaga sa kanila. Biktima lang din sila ng isang kultura o paniniwala na wala sa modernong estado ng pamumuhay sa pangkasalukuyan. At habang tumatakbo noon sina Atan, dinig na dinig pa nila ang tunog ng mga tribong yon na parang nasisiyahan sa pangangaso. Ngunit hindi naman hayop ang kanilang hinuhuli. Habang tumatakbo noon si Atan ay patigil-tigil pa ito at binabato ng tigalpo ang sino man nauunang humahabol sa kanila.
Agad din namang tumutumba ang tinatamaan ni Atan. Sabay takbo nito ulit. Ngunit nagliliparan na rin noon ang mga sibat at palaso sa tinatakbuhan nila Atan. Hingal ni Atan. Sabay sigaw niya ng, "Bilisan mo! Bilisan mo, Ginoong Silang!" Nang ilang sandali pa ng habulan, tinawag ni Atan si Kartel upang lumikha ng sabulag dahil alam niyang hindi nakakayanin ni Silang ang pagtakbo dahil sa mga sugat nito. Nang napatigil na ang dalawa at nagkubli sa isang malaking puno. Hingal ng dalawa nang nagwika si Kartel sa isipan ni Atan. "Nahihirapan akong paganahin ang sabulag dito. Kontrolado ng mga ibang elemento ang lugar na ito. Kakampi nila ang tribo na yan. Malakas ang kanilang pananampalataya dito sa lugar." "Ha? Ganun ba, Kartel? Anong gagawin namin?" tanong ni Atan sa kanyang isipan. "Ang tanging maibibigay ko lang, Atan, ay ang bilis at liksi mo sa pagtakbo. Sa ngayon." Nang marinig yun ni Atan, ay nilingon niya si Silang. At sa isip niya, magagawa niya siguro na makatakas. Ngunit hindi rin niya pwedeng pabayaan si Silang doon. Ay kailangan niya pa rin gampanan ang pagiging isang mabuting tao. Konsensya niya rin kasi kung pababayaan niya doon si Silang. Kaya't kinausap niya si Silang. "Silang, may alam ka bang ibang paraan para mantakasan natin ang mga to?" "Atan, itong pagtakbo lang ang meron tayo. Pero kung sa pagtakbo natin ay magagawa nating makalagpas sa lupain na kinikilala nilang teritoryo, baka sa puntong yun, Atan, titigil na sila sa pangangaso sa atin." Bigkas ni Silang. Pero saan yung hangganan na yon, Silang? Alam mo ba? Ang lawak ng gubat na to eh." "Hindi ko alam, Atan. Pero kung babalik tayo ng silangan, doon sa itinuro ni Timot sa atin, marahil ay may tsansa tayo dahil wala naman sila doon nung pumasok tayo sa parting yun." Pagkasalita nun ni Silang, inakay na ito ni Atan at bumulong sa kanyang isipan na, "Gabayan mo kami, Kartel, sa direksyon ng silangan." "Masusunod, Atan," tugon ni Kartel. Doon ay lumakad na ang dalawa ng nag-aapura. Ngunit naririnig pa rin nila noon ang mga tunog ng tribo na humahabol sa kanila. Ilang minuto ang lumipas. Napatuloy pa rin sa paglalakad sina Atan ng mabilis. Wala namang masyadong nangyayari noon sa dalawa. At wala na ring palaso o sibat na lumilipad pa upang sila ay patamaan. Sinamantala nila yon upang takasan ang tribo ng Alangan. Ngunit ramdam pa rin ni Atan na kumukuha lang ng tamang tiyempo ang tribo na yon upang sila ay masukol. Kaya hindi ito nagpakampante. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad nila ng halos patakbo pa rin dahil akay-akay nga ni Atan si Silang. Nang matanaw na ni Atan ang makitid na daan na siyang una nilang dinaanan nung pumunta sila sa teritoryo ng mga Salaw, nag-aapura na silang lumakad ni Silang upang umabot doon. Pero nang biglang may mga lumilipad na naman na mga sibat na bolo sa kanila. Buti na lang ay walang tumama sa dalawa. Hanggang sa umabot na sila sa mismong daan ay siya namang pagtumba ng dalawa. Hingal ng mga ito. Ngunit paglingon ng mga to sa kanilang pinanggalingan sa kanilang likuran, nakatayo na ang nasa 16 na katao ng tribo ng Alangan at nakaharap ito sa kanila. Seryoso at napakasamang tumingin ang mga yun.
nang itinaas ng isa sa mga yon ang kanyang sibat. Pagod na sina Atan. Wala na silang itatakbo pa. At mukhang magsisenyas pa yung isang miyembro ng tribo ng pag-atake. Ngunit ikinampay-kampay nung nagtaas ng sibat ang kanya ring sibat na parang nagsisenyas ng papaatras. Kaya't doon ay dahan-dahang umatras ang mga yon habang nakaharap kina Atan hanggang sa nawala na sila sa matataas na damot halaman. Ay, buntong hininga ng dalawa ng pagkaginhawa. Mukhang tama ang sinabi ni Silang. Nangangaso lang ang mga yon sa parte kung saan kinikilala nila ang kanilang lupain. At doon nga ay nakatakas din ng dalawa sa tribo ng Alangan. Nagpatuloy na sa paglalakbay noon ang dalawa papalabas ng gubat at sinundan na nila ang daan na yun hanggang sa makalabas na sila at naabot ang daan. Yung pinaka main road kumbaga noon. Pasado 3:00 na ng hapon nung nakarating sina Atan sa bahay nila Hazel. Kuya? Kuya Atan? Ate! Andito na sila Kuya Atan! Sigaw ni Denden sa pagdating nila Atan na akay-akay pa nun si Silang. Agad naman na lumabas nun si Hazel sa pintuan ng kanilang bahay na nag-aapura pa. Bumaba agad ito sa hagdan at sinalubong sina Atan. Sumama na rin si Denden noon. Pagpasok nila ng bakuran ay aligaga itong si Hazel sa pagtatanong kung may mga natamo bang sugat si Atan. Ngunit mga maliliit lang naman yon, di kagaya ni Silang. Pero parang wala namang pakialam noon kay Silang si Hazel at hindi niya ito pinapansin. Kay Atan lang nakatuon ang kanyang pag-aalala. Nang nagmungkahi pa noon si Atan, nasisilang na lang ang gamutin nila. Kaso tumanggi naman si Silang at sinabing, "Wag na Atan, marami na akong pinagdaanan na labanan at kung ikukumpara dito, mas masahol pa ang naranasan ko noon. Kaya ayos lang ako, gagaling din ako. Papalipasin lang natin ang mga araw, laway ko lang ang katapat nito." Paliwanag niya. Sa araw na yon ay pagpapahinga lang ang ginawa nila Atan at Silang. At nung mga bandang hapon na, ay dumating na noon si Mang Arnel galing sa bukid. Oh, Atan! Andito ka pala. Sino yung kasama mo? Isa pong panauhin o kaibigan. Siya si Silang, kababayan ko po. Ganun ba? Buti alam niyang dito ka napadpad at nadalaw ka. Mahaba pong kwento, Mang Arnel Sagot na lang ni Atan. Sabay nagkatinginan na lang si Atan, Hazel at si Silang na parang nangungusap ang kanilang mga mata. Ganun ba? Nagluto ka ba ng masarap na ulam, Hazel? May bisita pala tayo. Oho, itay. Tinago na lamang ni Hazel at Atan ang mga kaganapan nun kay Mang Arnel at hindi na ikwinento pa. Pagkatapos ng mga kaganapang yon, lumipas ang ilang linggo at naging tahimik na ang pamumuhay nila Atan sa pagkawala ng pamilya Salaw. At dahil sa nag-iisa na rin noon si Silang, ay kinupkup na rin ito ni Atan. Dahil minsan nga naman sa buhay niya, ay alam niyang naging kaibigan din yon ni Talim. Namuhay na sila noon ni Denden na kasama si Silang. Hanggang sa isang araw, panay ang pag-iisip ni Atan kung papaano ba ang manligaw. Kasi hindi pa nga niya ito nararanasan. Nang tinanong niya ang opinyon ni Silang,
habang kumakain sila. Silang, naranasan mo na bang manligaw? Ako? Nanligaw? Alam mo naman yung kwento ng buhay ko, Atan. Hindi ba? Hindi ko man naranasan yan. Ganun ba? Ano ba naman yan? Wala man lang akong mapagtanungan ng maayos. Bubulong-bulong na salita ni Atan. Pero Atan, ang alam ko kasi, sa pagkakaalam ko lang pag nanliligaw daw, nagre-regalo yan ng makakain sa nililigawan niya. O kaya damit. Basta yun bang mga bagay na mapapakinabangan nung ririgaluhan mo? Ganon ang alam ko. Makakain. Mapapakinabangan. Tugon naman ni Atan na parang nag-iisip. Nang sumabat naman si Denden sa usapan nung dalawa. Kuya, alam ko pag nanliligaw, yun daw yung nagbibigay ata ng bulaklak, yung lalaki sa babae. Ha? Paano mo naman nalaman yun, Denden? Bata ka pa eh. Nun kasing buhay pa ang mga magulang ko, naririnig ko kasing pinagkikwentuhan nila inay, narinirigaluhan ng tatay ko ng bulaklak si inay, nung nanliligaw pa ito. Ganun ba? Bulaklak at makakain? Ang dami namang iririgalo. Bumubulong na naman si Atan sa kanyang sarili na parang tinatandaan yung sinasabi nung dalawa. Kaya't pagdaan ng sumunod na araw na din na yun, nang kinaumagahan, pagkagising ni Denden, nakita niyang namimitas si Atan ng bulaklak sa mga tanim nito na gulay sa parang. Gising ka na pala, Denden. Salita ni Atan pagbalik niya ng kubo, naabot tenga ang kanyang mga ngiti at hawak-hawak ang bungkos ng bulaklak na itinali niya sa tuyong balat ng puno ng saging. Maligo ka na din. Pupunta tayo kina Ate Hazel mo ngayon. Baka malanta na kasi itong mga bulaklak eh. Kakamot-kamot naman ng ulo si Denden noon nung makita niya ang bulaklak na hawak ni Atan. Pero ganun pa man ay gumayak na rin ito upang sumama nga kay Atan. Sakay nga ng kariton nila, iniwan na nila si Silang noon sa kanilang bahay na siyang maghahagis ng pataba sa pananim nila noong palay. Pero bago sila umabot sa bahay nila Hazel, nakasalubong naman nila si Mang Arnel na papunta noon sa bahay nila Dunpording. Atan, saan ang punta nyo? Sa bahay ba? Oho, Mang Arnel. Dadalawin po sana namin si Hazel. Sagot ni Atan. Nakaw. Nilalagnat ata si Hazel eh. Isasama ko sana siya kina Dunpording. Kasi may konting salo-salo doon. At maraming pagkain. Nang marinig naman ni Denden ang pagkain, nagsalita ito agad ng, masasarap po ba yung pagkain doon? Oo, Denden. Gusto mong sumama? Sige ho. Sagot agad ni Denden na sabik pa. Agad na kumabila ito ng kariton at iniwan na si Atan. Ay, itong batang talaga na to. Mahilig sa karne. Puro gulay po kasi ang ulam namin ni Kuya Atan eh. Wika ni Denden. Den, maganda yun sa katawan. Kaya ganun ang ulam natin lagi. O sige, aantayin na lang kita kina Ate Hazel mo. At dadalawin ko lang siya. Atan. Ingatan mo yung anak ko ha. Dadalawa lang kayo doon. O siya, mauuna na kami ni Denden. Iwan na salita ni Mang Arnel na para bang may ibig sabihin. Sige ho. Maikling tugon na lang naman ni Atan. Hey! Sabay bugaw nito ng kalabaw. Nang marating na ni Atan ang bahay nila Hazel,
Nung nasa kalsada pa lang ito, ay natanaw niya si Hazel na may hinahatak na halos kalahating kaban ng palay papunta sa kamalig nila. Akala ko ba may sakit to? Wika pa ni Atan ng pabulong. Bukas no ng trangkahang bakod na kawayan nila Hazel. Kaya nung matanggal niya sa pagkakapako yung kalabaw sa kariton at naitali na, pumasok na agad si Atan sa bakuran. Dala yung bungkos ng bulaklak. Di pa siya pansin noon ni Hazel dahil sa kaabalahan nito sa paghatak nung sako nung palay. Marahan naman na lumakad noon si Atan na para bang pasurpresa ang pagdating niya. Hazel! Salita ni Atan. Atan? Ikaw pala? Tugon naman ni Hazel na medyo nabigla din. Nasa pintuan ito ng kamalig. Binitiwan niya noon ang sako na hawak niya. Para sa'yo, Hazel. Abot ni Atan ng bulaklak. Ha? Para saan to, Atan? Tanong ni Hazel. Namula naman si Atan. Di ba sabi mo di pa ako nanliligaw sa'yo? Ayan. Nanliligaw na ako. Regalo ko yan sa'yo. Bulaklak. Ha? Etong regalo mo? Bulaklak ng kalabasa? Halos matawa si Hazel sa pagsasalita niya. Kasi sabi nila makakain daw. Tapos bulaklak ang ireregalo pag nanliligaw. Kaya yan yung naisip kong ibigay sa'yo. Kasi nailuluto yan, di ba? Tapos bulaklak pa yan. Masarap din yan eh. Tumawa na lang si Hazel sa sinabing yun ni Atan. Pero may kilig naman ang tawa nito. Parang nahiya naman si Atan sa tawa ni Hazel. Kaya binaling na lang nito ang usapan sa, tulungan na lang kita sa binubuhat mo. Sabay agad na kinuha ni Atan yung kalahating sako ng palay at inilagay sa loob ng kamalig. Habang nagwiwika pa ito ng, sabi ng tatay mo, may sakit ka daw. Ayun ba? Nagpalusot lang ako, Atan. Kasi ayokong makita si Senyorita eh. Bakit naman? Tanong ni Atan. Ang totoo kasi, Atan, naiinis ako sa kanya. Bakit? Mabait naman si Senyorita Esmeralda, di ba? Panandali ang nanahimik si Hazel. Pero sa sunod na salita niya, ang totoo kasi, Atan, nagsiselos ako sa kanya. Dahil sa'yo. Dahil gusto kita, Atan. At napamahal na ako sa'yo. Nagulat si Atan sa sinabi ni Hazel. Ngunit hindi na umimik si Atan. Bagkos ay hinatak niya si Hazel. Sabay hinalikan niya ito ng mariin. Doon naman ay hindi pumalag si Hazel at sinuklian niya ng matamis din na halik si Atan. At sa sandaling yun, sa pagkakabitaw ni Hazel ng bulaklak ng kalabasa, sa pagkalaglag nito, ay siya namang pagkalaglag ng damit ng dalawa sa loob ng kamalig. Parehas nilang tinanggal ang kanilang mga saplot sa katawan. At doon na nila ipinakita sa isa't isa ang tunay na init ng kanilang pagmamahalan. Sa ibabaw ng mga kabang palay, doon ay nahiga si Hazel at pag-ibabaw naman sa kanya ni Atan. Sa bawat galaw ng katawan ni Atan ay siya namang sukli ng maiinit na halik. At doon ay tuluyan ng ibinigay ni Hazel ang kanyang pagkababae kay Atan. Lumipas ang ilang buwan. Nobya na noon ni Atan si Hazel. Di naman na yun lingid sa kaalaman ni Mang Arnel. Pero isang araw, habang kumakain si Mang Arnel kasama ang anak niyang si Hazel, pansin niyang panay ang pagsuka ni Hazel
kada agahan nila. At dahil doon, Atan naman, bakit mo naman binuntis agad iho? Sana pinakasalan mo muna. wika ni Mang Arnel kay Atan. Di ba nga, sabi nyo noon tay, gusto nyo nang magkaapo? Yan na ho oh. Sagot ni Atan na nakangiti pa. Ay, nako. Kasalanan ko pa pala. Salita ni Mang Arnel, nakakamot-kamot ng batok nito. Dahil kasal na ni Atan at Hazel. Natapos ang seremonya sa simbahan. At sa pagbabalik nila sa bahay nila Hazel upang ipagpatuloy na nga ang pagdaraos ng kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Pangungunang pagbate ni Don Pording sa bagong mag-asawa na si Atan at Hazel. Nagpalakpakan naman ang mga panauhin, sabay hagis ng bigas sa dalawa habang naglalakad na noon papasok ng parang. Noong natapos na ang unang puni ng kainan, ay natapos na noon na kumain ang mag-asawa. Pati sina Don Pording at Senyorita Esmeralda. Kausap na nila noon ang bagong kasal. Kaharap ni Atan at Hazel noon si Don Pording, Esmeralda at Mang Arnel. At sa pag-uusap nila, buti ka pa Arnel, magkakapo ka na. Ako, wala pa Salita ni Don Pording na tatawa-tawa pa. Doon ay napawika naman si Esmeralda ng, Ay, nauna ka lang kasing magpabuntis Hazel kay Atan Pasalamat ka Hazel. Dahil kung hindi, ako ngayon ang may suot ng damit pang kasal mo. Salita ni Esmeralda na medyo may pagkasungit. Napangiti na lang naman noon ang mag-asawa kay Esmeralda. Ay, Esmeralda, ba't sinasabi mo yung mga ganyang bagay? Gawain ba yan ng disenteng babae? Alam kong may gusto ka kay Atan. Pero ganyan talaga ang buhay. May nananalo at may natatalo. Sa pag-ibig man o sa ibang bagay. Parte yun ng pagiging tao natin para may matutunan tayo sa mga bagay-bagay. Ha? Makakahanap ka rin ng para sa'yo anak. Dahil may nakalaan naman sa bawat tao na kaparehas nila. Depende na lang kung kukunin nilang pagkakataong yon. Pangaral ni Don Pording sa anak. Basta, di bali na nga. Basta Atan, Hazel, kunin niyo ako na ninang sa binyag ng anak niyo. Medyo pasuplada pa rin na salita ni Esmeralda sa dalawa. Pero yung tipong suplada na tanggap na niya ang nangyari. Yun bang supladang lambing na lang? Ganon. Sabay alis na ni Esmeralda sa kumpulan nilang nag-uusap at nakipagkwentuhan na lang sa iba pang mga bisita. Hayaan nyo na yon. Matatanggap din niya sa puso niya ang mga nangyari. Pasasaan ba't makakahanap din ng katuwang sa buhay ang anak ko? Sa ganda ba naman niya? Diba, Atan? Salita ni Don Pording. Oo naman ho, Don Pording. Kung ganon. Ano pang ginagawa natin dito, Arnel? Ilabas mo na yung alak na pinabili ko sa'yo. At ipagdiwang natin ng masaya ang kasal ni Atan at Hazel. Tara na! Samantala, habang abala ang lahat sa pagdiriwang ng kasal, dahil sa sobrang kaabalan din ni Atan at Hazel sa mga bisita, iniwan ni Atan ang kanyang balaraw sa silid ni Hazel noon, na siyang pansamantalang tinutuluyan nila ni Hazel bago ang kasal nila. Kumain, tawanan, kwentuhan, at pag-iinom noon ang inaatupag ng mga tao. Pero sa isang banda, bigla na lang may nagbukas noon ng silid ni Hazel. Sabay pumasok ito at pinulot ang kaluban ng balaraw. Siyempre, nandun yung balaraw. Tapos ay
binalot ng taong yun ang balaraw ng tela, tsaka na ito lumabas ng silid. Diretso ng palabas na rin ng bahay. Wala nang nakapansin sa taong yun. Paglabas ng bakuran ni Hazel at umalis yun, dala-dala ang balaraw ni Atan. Habang nakikipagkwentuhan naman si Atan sa mga bisita, bigla na lang kinutuban ito ng masama na hindi naman niya mawari kung ano. Sa kasalukuyan ng pagdaraos ng kanilang kasal, biglang nahilo si Atan at medyo nanlabo-labo pa ang kanyang paningin. Atan? Mahal? Ayos ka lang? Salita ni Hazel, sabay alalay nito. Ayos lang ako, mahal. Upo muna kaya tayo. Nahihilo ka ata, mahal eh. Salita pa ni Hazel. Mabuti pa nga. Tugon naman ni Atan. Doon ay umupo na nga ang mag-asawa. Samantala, maski ako, Arnel, ay nasasabik na sa pagsilang ng iyong apo. Ewan ko ba? Dapat nag-asawa na rin yung anak kong si Esmeralda. Parang naiinggit na ako sa iyong magkapo eh. Salita ni Don Pording na lasing. Saan ba makakapag-asawa rin si Senyorita Don Pording? Sa ganda ba naman na... Sa ganda niyang yon. Hindi ko nga inaasahan eh, Don Pording. Matulis palang binatang si Atan. Tugon ni Mang Arnel na lasing din. Oo. Matulis talaga yan. Di ba nga, Arnel? May ano yan, yung hawak na balaraw. Yun yung tawag nila ng anak mo eh. At sinasabing may agimat daw eh. Bagay naman niya yung pagiging matulis niya. Sing tulis ng balaraw niya. Salita nung dalawa na lasing nang pinag-uusapan si Atan. Tagay ba? Mag-iinom tayo ngayon hanggang sa di tayo makatayo dito sa upuan natin. Arnel? Pagsasaya ng dalawang mag-amo. Habang si Atan naman na pinag-uusapan ng dalawa noon ay pilit na kinakapas sa kanyang isipan kung ano ang nangyayari sa kanya. Kasi ngayon lang niya naramdaman ang ganong bagay sa kanyang sarili. Ganon na ganon ang nararamdaman ni Atan sa pagpapatuloy ng kanilang pagdaraos. Pinilit na lang ni Atan na harapin ang mga bisita kahit na may iba sa pakiramdam niya. Total, kaya naman niya. Hanggang sa umabot na ng hapon ay natapos na rin ang pagdiriwang ng araw na yon, kaya't minabuti ng magpahinga na rin ng dalawa. Habang inaayos na noon ng mga serbidor o yung mga nag-cater ang mga upuan, na inupahan din ni Don Pording para nga sa kasal nila. Sagot na kasi yon ni Don Pording. Libre niya sa dalawa kumbaga. Nang pumasok na ang mag-asawa sa kanilang silid, hindi pa rin nawawala ang pagkahilo ni Atan. Hindi pa napansin agad ng mag-asawa na wala na ang balaraw sa silid ni Hazel. Diretso pang ang nahiga si Atan noon. Pero nang magsalita si Hazel ng, Mahal, yung balaraw mo, saan mo nilagay? Inilagay ko lang kanina dito sa maliit na mesa. Biglang napabalikwas si Atan sa pagkakahiga niya. Ano? Baka nandyan lang. Naisukbit dyan sa dingding. Salita ni Atan na may halo ng pag-aalala. Kaya't doon ay nag-umpisa ng maghanap ang mag-asawa sa loob ng kanilang silid. Nang wala silang mahanap doon, lumabas sila ng silid para tanungin ang mga kasama nila sa bahay. Pero tulog naman na si Mang Arnel sa sobrang kalasingan. Si Dendin lang ang nandun na nakaupo sa labas ng bahay at kakwentuhan pa yung mga serbidor habang inaayos ng mga yon ang mga ginamit sa kasal. Denden! Den! Halika! Tawag ni Atan kay Denden.
Sinalubong yun ni Atan sa baba ng hagdan. Ano po yun, kuya? Nakita mo ba yung balaraw ko? Tanong ni Atan. Hindi po, kuya eh. Sagot ni Denden. Bakit ho? Nawawala si Talimden. Ano ho? Nawawala? Pagkabigla naman ng bata. Sinuyod pa nila Atan noon ang bahay nila Hazel, pero walang balaraw na nagpakita. Nang maalala ni Atan, Den, hindi ba dumalo si Silang kanina dito? Opo, kuya. Kasama ko nga po kanina eh. Kaso bigla na lang po siyang nawala nung dumami ang bisita. Hindi ko na rin po siya napansin noon pagkatapos. Ha? Ganun ba? Huwag mong sabihing... Mahal! Mahal! Tawag ni Atan sabay balik sa kanilang silid. Mahal ko. Nahanap mo na? Tanong ni Hazel. Anak ng... Naisan ata tayo ni Silang eh. Mukhang kumuha lang siya ng magandang tiyempo para makuha sa akin ang balaraw. Ano? Tatawagin ko si Cyrus o si Burias. Makakatulong sila para matuntun si Silang. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Wag na, mahal. Baka makasama yan sa'yo ang paggamit mo ng usalo pagtawag ng mga gabay. Buntis ka, kaya wag mo nang gagawin yan. Pero kaya ko naman, mahal eh. Kahit na, nangangailangan pa rin yun ng lakas espiritual at pisikal. Baka apekto yan sa sanggol natin. Ako nang bahala. Alam ko na kung saan tutungo ang Silang na yon. Saan? Tanong ni Hazel. Sa dalampasigan. Sagot ni Atan. Sabay bulong pa sa kanyang sarili ng... Silang, anong binabalak mo kay Talim? Dahil sa mga pangyayari, nang gabi din na yon ay umalis si Atan. Ang pulot gata o honeymoon ng dalawa ay napalitan ng pausbong na kaguluhan. Dahil nararamdaman na ni Atan sa ginawa ni Silang ay may mas malaki itong plano bukod sa kagustuhan nun na pumunta sa isla ng Firuma. Hindi pa man din pinabayaan ni Atan ito nung nakaharap nila ang tribo ng Alangan. Tapos kinupkup pa niya. Ganun naman talaga kung ikukumpara natin sa totoong buhay. Minsan, kung sino pa ang iyong tinulungan, yun pa mismo ang magkakalulo sa'yo. Kaya't mabilis na kumilos si Atan noon upang habulin itong si Silang. Pasado 12:00 na ng gabi nang marating ni Atan ang dalampasigan. At doon nga ay nakita niyang muli ang barko ng mga aswang. Ngunit papaalis na ito at medyo malayo na sa pampang. Silang! Silang! Panggigigil ni Atan na pagsigaw sa barko. At sa pagsigaw niya, tama ang hinala niya dahil dumungaw si Silang mula sa tuktok ng barko. Sunod ng pagtanggal nito ng balanggot niya sa ulo ay ang pagtaas pa niya ng kaluban ng balaraw. Tapos may nakita si Atan na kumikinang nahawak pa nito kasama yung kaluban. At parang naaalala na ni Atan na yun yung nakita niya nung lumusob sila sa teritoryo ng mga salaw. Seryoso ang mukha ni Silang na parang ipinapakita niya pa kay Atan na nagtagumpay ito sa kanyang mga plano. Linusong pa ni Atan noon ang tubig dagat hanggang sa umabot ito sa lalim na hanggang bewang at nanggagalaiti ito sa galit. Nagtatama na lang ang mga ngipin niya noon sa panggigigil. Gustuin man na habulin noon ni Atan ang barko, ngunit wala siyang magawa dahil di nagtagal. Habang pinagmamasdan ni Atan ang paglayo ng barko, bigla na lamang yung nawala sa pagsakop ng itim na usok sa kabuuan ng barko. Magbabayad ka, Silang! Iwan na salita na lamang ni Atan.
Nang gabi nga na yun ay tuluyan nang nawala kay Atan ang kanyang 13 talim na napasa kamay na nga ni Silang. Matapos ang mga kaganapang yon ay nagpasya nang umuwi si Atan na dala-dala ang kabiguan. Hindi niya nabawi ang kanyang talim habang naglalakad na noon si Atan papauwi. Sa itsura niyang nalugmok sa pagkawala ng kanyang balaraw. Basa pa nga yung pantalon niya at yung barong Tagalog na sinuot nito sa kasal. Di na siya nakapagbihis noon dahil sa pag-aapuran niyang habulin ang kanyang balaraw. Marami na kasi silang pinagsamahan ni Talim at naaalala pa niya nung kasama pa niya ito bilang guro. Kahit papagpapanggap lang ang ginawa noon ni Talim bilang si Kaasip nga. Para kay Atan, hindi naman niya masyadong iniisip ang kapangyarihan ng 13 talim. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga panahong pinagsamahan nila nito. Na sa isang iglap ay parang ninakaw sa kanya ni Silang. Kaya naman habang naglalakad ito, ay di na napigilan ni Atan ang lumuha. Dahil sa isip niya, naaalala pa niya ang mga panahong tinuturuan pa lamang siya ni Kaasif o ni Talim. Noong mga panahong kinuha nila ang mutya na ginagabayan ni Kartel. Atan! Bilisan mo! Kailangan mong makuha ang mutya na yan! At sa pagbitaw pa ng mga usal. Ano ba, Atan? Hindi ganyan ang pagbato ng Tigalpo. Babalik sa'yo pag ganyan. Sa laman na yon na memorya ni Atan, naglalakad ito habang tumutulo ang luha niya. Talim! Talim! Iyak at bigkas niya na lang hanggang sa nakauwi na ito sa kanilang bahay. Madaling araw na nang nakauwi si Atan. Sa pagkatok ni Atan ng pintuan, si Hazel pa ang bumungad sa kanya noon na siyang nagbukas ng pintuan. Nakita ni Hazel na may mga luha pa si Atan sa kanyang mga mata noon, kaya't nagtanong siya sa kanyang asawa. Bakit? Bakit, mahal? Hindi agad nagsalita si Atan at yinakap na lamang ang kanyang asawa. Sabay higbit nito ng salita. Nawala. Wala na si Talim, mahal. Ginantian na lang ng yakap noon ni Hazel ang kanyang asawa bilang pagpapahiwatig ng pagdamay niya dito. Hanggang sa nagpahinga na rin ang bagong kasal. Gusto noon na tulungan ni Hazel si Atan o ang kanyang mister. Pero sinabi ni Atan na ituon lang ni Hazel ang kanyang pansin sa pag-aalaga ng kanyang kalusugan at ng pinagbubuntis nito. Gusto kasing tawagin noon ni Hazel si Kapwambulod upang suriin ang mga bagay-bagay kung papaano ba makakapunta si Atan sa isla ng Firum upang bawiin ang kanyang balaraw. Kahit kasi na hindi sabihin ni Atan kay Hazel noon ang kanyang kagustuhan, alam niyang gusto ni Atan na bawiin iyon. Dahil nga naman nagbiyahe pa noon si Atan ng pagkalayo-layo. Natanging ang balaraw lamang na yon ang kasakasama niya at kakampi bago niya mailigtas pa si Denden. Nagdaan pa ang ilang buwan at nanirahan naman na sina Atan noon sa bahay niya. Si Denden naman ay tumira na kina Mang Arnel. Hiniling kasi ni Mang Arnel na sa kanya natitira si Denden. Kasi ala na rin siyang kasama sa bahay nila dati ni Hazel. Nang isang araw, habang nag-uusap noon ng mag-asawa sa merkado, dahil mamimili sila ng mga gamit sa kanilang bahay. Natapos na kasi ang anihan noon at nakapagbenta na rin ng palay si Atan. Sinabihan ni Hazel si Atan na pagkatapos nitong manganak at makapagpahinga ng ilang buwan pa, ay tatawagin niya si Kapwambulod upang malaman nila kung papaano mabawi ang balaraw.
Umuo naman si Atan noon nang habang nag-uusap ang mag-asawa habang naglalakad na sinusuyod ang palengke. Biglang may nakabangga si Atan at natumba iyon. Nang makita yon ni Atan at Hazel, isa yung matandang babae. Kaya agad namang inalalayan yon ni Atan upang tumayo. Ngunit sa pagkahawak ni Atan sa matanda ay naramdaman nito ang kakaibang presensya. Pati yung amoy ng matanda. Pero ganun pa man ay, pagdispensa nyo na po, Manang. Ayos lang ho ba kayo? Paghingi ng tawad ni Atan. Nang hindi naman umiimik yung matandang yun, ngunit tumingin ito kay Hazel ng pababa at pataas. Yung para bang nang i-erap. Ganon. Magpipitong buwan na noon ang tiyan ni Hazel. Kaya malaki na talaga yon kung titignan mo. Eho, asawa mo ba ito? Tanong niya kay Atan. Opo, Manang. Napakagandang babae ng asawa mo. Sigurado ay malusog na bata ang pinagbubuntis niya, no? Habang nagwiwika no ng matanda, bigla na lang itinaas nito ang kanyang kamay at akmang hahawakan na ang tiyan ni Hazel. Agad yon na tinabig ni Atan. Aba, Manang, wala man kayong kapaapaalam Bakit yung hahawakan ang tiyan ng misis ko? Pasensya na. Nadala lang ako. Wika ng matanda sabay ngisi nito. O siya, aalis na ako, iho. Mag-iingat kayo sa dinadaanan nyo para wala kayong nababangga. Salita nung matanda sabay lakad at iwan sa mag-asawa. Ngunit nung nakalagpas na ang matanda sa kanila at nasa likuran na nila ito, nagsalita si Atan ng, Manang, huwag mo nang subukan. Alam kong nagpapalipad hangin ka. Nakikita ko ang mga kampon mo na nakasabit sa'yo. Binabalaan kita, Manang. Hindi tatalab ang mga palipad hangin mo sa asawa ko. Pipiliin mong binabangga mo. Hindi mo kami kilala. Salita ni Atan na parang nagbibigay ng babala sa matanda habang nakatalikod pa. Nang narinig naman nila ang boses ng matanda. Kilala kita, Atan. At alam kong wala na sa'yo ang balarao. Kaya wala ka nang maipagmamalaki pa. Tugon nung matanda. Ano? Mabilis na wika ni Atan sabay lingon nito. Biglang humawak naman agad si Hazel sa kanyang braso na parang akmang aawatin sana ito. Mahal, salita niya. Ngunit wala na doon yung matanda at ibang tao na ang nakita nilang naglalakad sa paligid.